Good day mga pards. So welcome back. Dito naman tayo sa ating another episode ng ating Tour Diaries kung saan pupuntahan natin ang probinsya ng Ilocos Norte. Yan guys. So eto, tara, samahan nyo kami. At medyo nakakapagod ka naman ang biyahe dito guys dahil almost 10 to 11 hours ang biyahe papunta dito from Manila. At syempre sulit naman yan dahil marami ka namang pwedeng magalaan dito. Okay, game on! Tara, biyahe na! Napakaraming bayan nga na pwedeng daanan dito, no? So, if marami kayong time, so pwede nyo sila lahat hintuan at syempre, discover ko ano yung mga magagandang qualities nung lalawigan na mga pupuntahan. Ayan, no? Tamang kanta nga si Kuya, kasi syempre, para hindi siya antukin. Madadaanan din natin ang bayan ng Badok kung saan kilala ang mga Luna. After nyan, pinuntahan din namin ang bayan ng Paway. Konting picture tapos alis na uli kasi marami pa tayong pupuntahan. Let's go! At madami pa tayong pupuntahan. So, masasuggest ko nga pala na habang bumabiyahe kayo is dapat meron kayong mga baong snack na para makukutkot para hindi kayo antukin or pagka nagutom kayo, meron kayong makakain. At diretso na pala kami dito sa Bohayador kasi sabi nila marami daw dito pwedeng galaan. Katulad nito, isang military park na talaga naman mag-e-enjoy yung mga bata dito pag nagpipicture sila. Libre lang dito at walang entrance fee kaya naman sulit na sulit. At syempre, picture perfect din. Tabing kalsada lang kaya madaling puntahan. Ilang metro mula sa Military Park is mapupuntahan natin yung Bohayador Beach o yung Kaburbunayan Beach. So dito libre lang din guys kasi katabing kalsada lang siya. Nung nagpunta kami dito is weekdays kaya wala masyadong tao, kami lang. So ang daming chance na makapagkulitan. Ayan guys oh. Ang sarap pa ng hangin. Ayan na nga at nagkulitan na nga, nagpabuhat pa, hindi ko naman kaya. Di ko alam kung nabibigatan ako o wala sa timing yung talon mo, B. Tama na nga bago pa tayo mapagod. Kahingal. At ito yung view ng Kaburbunayan Beach. So yan guys, oh. Ganda. White sand din siya. Yan na nga, nagmarimar pa si ate, oh. Solong-solo niya yung beach. Tara, let's go. So, after namin din sa Kaburbunayan Beach, ilang metro lang uli is mapupuntahan naman natin yung lighthouse. So, tara, puntahan natin. So, guys, ito na yung Cape Bohayador Lighthouse. So, bago natin siya mapuntahan is kailangan natin munang maglakad pataas. Pero may mga tricycle naman dito. Kaso, hindi namin naisip. Nilakad na lang namin sa kakatipid. Kasi medyo malayo pala yung parking area niya. Pagod si madam, samantalang ako. Ang saya oh. Namiss ko kaya maglakad. Nakakamiss mag-trek paakyat. Huwag kang mag-alala be, malapit na tayo. Konti na lang. Ayan oh, hingal na nga siya. Sige, pahinga ka muna. And finally, narating na namin yung Cape Bohayador Lighthouse. Ito yung itsura niya sa taas at sa loob. So, marami rin tayong pwedeng picturean dito. May entrance fee lang dito na 40 pesos sa adults at 20 pesos naman kapag kabata. Pero wag kayo mag-alala guys dahil napakabait na mga staff dito. Sila pa yung mag-i-initiate na picturean kayo. At hindi lang basta-basta picture, kung hindi picture perfect. Ang galing nilang umagulo dito guys. Tignan nyo. At ito yung view na makikita mo sa taas ng lighthouse. Sulit na ang 40 pesos mo dahil 100 plus na pictures na pwede mong gawin.
Isa sa mga advantage is kapag pupunta talaga kayo ng weekdays, wala kayong kaago sa pictures. Kahit magsawa ka pa, ilang take pa ng pictures, inyo lang ang view na to. So back to drive na naman tayo guys, and dapat maganda yung mga playlist songs nyo para hindi kayo inaantok sa biyahe. Habang mga biyahe kayo ay makakakita na kayo ng mga naglalakihang windmills. Ibig sabihin, malapit na tayo sa Banggi. So, ang purpose ng mga windmills nila dito sa Ilocos ay mag-supply ng kuryente. So, kinu-convert nila yung malakas na hangin sa kuryente para mas mura. So, yan. Dito na tayo sa bayan ng Banggi. Tara, puntahan na natin yung mga windmills. Ito yung view ng Banggi Windmills mula sa taas. At ito naman siya sa malapitan. Ang tataas. 230 feet lang naman ang taas ng bawat windmill. At 135 feet naman ang haba ng bawat blades. Ganito kalakas ang alon dito dahil sa sobrang lakas ng hangin. Ayan o. Pati nga buko ko tinatangay. Ayan o. Ang dami pa. Kaya naman 40% ng kuryente nila ay sa windmill nang gagaling. Grabe ang lakas ng hangin. Halos tangay na nga kaming dalawa dyan. So, ayan, marami ka pang pwedeng windmills na madadaanan dito. Ito, mga along the way. Katabi lang siya ng highway. Alright, tuloy natin ang biyahe at punta na tayo sa bayan ng Pagudpud. At ito, narating na rin natin ang bayan ng Pagudpud. Medyo dumilim nga lang ang mga ulap at mukhang nagbabadya ng masamang panahon, pero hindi pa naman umuulan. Okay, picture muna. At finally, andito na tayo sa Pagudpud. Welcome to South Beach. Ang ganda nga dito at white sand. So ayan yung view niya. Ang ganda, Malaborakay. Okay, tamang tambay muna. Ang ganda ng tubig at ang sarap ng hangin. At dahil wala naman masyadong tao dahil weekdays, nakatipid na naman tayo. Walang entrance fee kaming binayaran para makapunta dito sa South Beach. Siguro dahil weekends, baka day off din yung mga naniningil. Pero kapag ka weekends, naniningil daw dito ng entrance fee. Ayan, makita naman natin sulit na sulit yung biyahe, no? Papunta dito sa Ilocos Norte dahil ganda nga naman talaga. Para nga sa akin is napaka-importante nung namamasyal kaya kasama yung mahal mo, kasi dito mo nalalaman yung mga gusto at ayaw mo, and nagkakaroon kayo ng mga band together, at dito yung nakikreate yung mga memories nyo na pagtandaan nyo is pwede nyo balik-balikan, kasi pagtandaan nyo hindi nyo na siya magagawa. Kaya naman dapat mag-enjoy tayo hanggat bata pa. Uy, hindi ko napansin. Nandito na pala tayo sa Patapat. At tama nga sila. Ang ganda nga ng view dito. Kitang-kita mo yung bundok, tsaka yung dagat. Yung daan niya, parang naaalala ko yung mga daan dun sa Batanes na nasa gilid ng bundok, tsaka tabing dagat. Gantong-ganto yung halos yung ano doon, daanan doon. So hanggang dito lang yung biyahe natin sa Ilocos Norte. After natin ang Patapat is babalik na tayo papuntang Lawag. Pero magmerienda muna tayo dito. Bili tayo ng empanada.
syempre ang mandatory picture. At ayun, ito yung Patapan. So sana soon madiretso namin hanggang Cagayan. At kapag maraming time, makapag North Loop. Okay, balik na kami sa Lawag para doon kami mag-overnight stay mamaya. And syempre excited na ako. Yung Lawag Sand Dunes, doon ako nag-look forward. Sabi nila, enjoy daw yung Lawag Sand Dunes eh. Bali, 1 hour and 40 minutes yung biyahe pabalik mula Patapat Viaduct to Lawag City. Finally, narating na rin natin yung Lawag City at malapit na dito yung Lawag Sand Dunes. Nag-rent kami ng 4x4 for only 1,800 pesos lang at nakatawad kami. Ito yung napakalawak na trail ng Lawag Sand Dunes. Sobrang exciting ito guys, grabe, taas baba yung trail and grabe, hindi ko na na-videohan dahil syempre baka malaglag yung cellphone ko. And grabe, minsan mabilis, minsan mabaga, minsan magdadrop. Ay, grabe, nag-enjoy talaga ako dito. Ayan, at stop muna kami dito sa view deck nila kung tawagin. Ayan, mataas to guys, kita yung view ng Lawag. Grabe nga yung sand dito, parang madadesyerto. Sobrang lawak. Ang bait pa ni Kuya, siya yung kumukuha sa amin ng video. Salamat Kuya. At balik na naman tayo sa adventure. Ayan, pinaspasan na nga ni Manong. Mapapakapit ka na lang talaga. Grabe yan, no? Yung mga likod, tas biglang bababa ng ganyan, no? Tas tataas uli. Nakakapagod kumapit, pero enjoy. Kaya narating din namin yung dulo ng Sand Dunes, which is dagat. Yan, nakita niyo yan, West Philippine Sea. Amin yan, sa Pilipinas yan. Okay guys, so pabalik na tayo and more daan uli sa trail. Ayan na, binilisan na naman ni Kuya. At sa sobrang lawak nga na itong mga buhangin na to, lagi itong daw napipili na pag-shootingan ng mga foreign films. Tsaka syempre sa local naman is yung Panday. Yan, dito din sila nag-shooting dati. Grabe, ang ganda. Solo namin yung place. So, walang ibang 4x4. Kami lang. At ang saya, hindi mainit yung panahon. Makulimlim. Best time na gawin tong activity to is around mga 4 o'clock in the afternoon siguro para hindi masyadong mainit. So, kasi syempre minsan mainit din yung buhangin. So ayan, nakablink din kami guys. So inabot din siya ng mga 45 to 1 hour I think yung biyahe. At sulit na sulit naman yung binaya nyo dahil once in a lifetime experience lang din itong mga ganito. After na ito guys is yung inaabangan ko na is yung sandboarding. So yun yung parang excited na akong gawin. At ito na nga, ako na lang mauuna. Ayan, at sumunod na si Madam. At dahil nag-enjoy, isa pa nga. 1, 2, 3.
Sarap nun. Parang bata, paulit-ulit. Ayan, si Mahal uli. Grabe yung pili. Yan, dito kami nag-check-in sa Isabel Suites. Mura lang dito, guys. Konting lakad-lakad sa Lawag City ng gabi at syempre naghahanap ng mga kainan. Ito yung provincial capital ng Ilocos Norte. Nagutom kami kaya syempre favorite sisig. Tara, kain na muna tayo. After dinner ay nag-dessert at nag-coffee tayo dito sa Cheese Bakes Bus Cafe, kung saan na-meet ko si Kuya Bal tsaka yung wife niya, mga kaibigan ni Erica. Nakatira na sila dito sa Lawag, so ang haba ng kwentuhan namin. Kinabukasan, nagtakad-takad kami dito sa Lawag City, so pinuntahan namin yung mga magagandang parks. Is ganda daw siya kahit mainit, lakad pa din. Sinking Bell Tower, Aurora Park, Ilocos Norte Provincial Capital. That's for our Ilocos Norte trip. Bago kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa Alumina by Santiago. Ang ganda ng place. Grabe, Instagrammable. Sobrang artistic lang ng bawat details dito sa Alumina. Bale, ang entrance fee is 350 pesos. Ang inclusion yan guys ay use lahat ng access sa mga facilities nila dito, plus unlimited brewed coffee, detox water, at may small portion ng pika-pika. You can access din yung internet nila para sa mga workspace. So, kung nagbabakasyon ka dito, pwede ka rin dito magtrabaho. And hanggang gusto mong magstay dito for a day pass, pwede, walang time limit. Ang kagandahan niya dito guys is lahat ng spot is Instagrammable at picture perfect. Tara, silipin natin kung ano pang meron dito sa Alumina. Ayan, may mini fridge, Alumina gym, alfresco dining, meron ding jacuzzi, unlimited coffee, and restaurant na nasa beachfront lang guys. Ito yung view namin while eating. May natural swimming pool din sila. And yan, pwede ka mag-swimming sa tapat. Sobrang ganda nga dito. And next time, plan namin na magstay dito for an overnight. And that's for today's vlog. So please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.